Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon lunar eclipse and the sign of Virgo ngayong darating na March 3. Tama ba? Yes, 2026. Gawa tayo ng topic na ganito since it's been a while na humarap ako ng ganito. Yes, po regardless sa na-mention kong sign, okay? Pero try nating humingi ng ilang messages sa tarot. Kumbaga combination of tarot and astrology. Okay, kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo, Aries. Ano nga asahan nyo? Ngayong darating na lunar eclipse. Para sa mga taong ito, Aries, energy tayo guys. Anong kailangan nyo marinig? March 2026, March 3, lunar eclipse. Uploaded na po ang ating March 2026 for each zodiac sign. So sana napanood nyo na sa ating nasa black up tayo ngayon. Sa ating red up, Moonshot Maguda rin din po. Ang topic na ito ay sa darating na lunar eclipse, Ano kailangan marinig ng mga Aries? Ano nga asahan nyo? First week pa lang. Eclipses are very powerful, guys. Kaya sabi ko, gumawa tayo ng topic this time. Kasi I feel na this is something kailangan nyo talagang marinig. Aries energy muna tayo, ha? Ano nga asahan nyo? This March. Message. Ngayong darating na lunar eclipse, full moon in the sign of Virgo. Aries, agad-agad. Sige, tingnan natin. The Judgment card or karma. Sa tarot deck na to, guys, sadyang karma lang yung nakalagay. Ayaw nating gumamit ng salitang karma, pero yan talaga yun. Pakita natin sa live. Ayan po. More of sa consequences, pero judgment card to, Isang indikasyon na parang merong pagbabago, sign of rebirth, renewal, may pagkaklaro, katotohanan, revelation, the Six of Wands, the Two of Swords, Seven of Pentacles, the Magician. Okay, add pa tayo. So, pag mag-add, the Wheel of the Year, Queen of Pentacles. I see na merong pagkakompleto. Merong makukumpleto, merong marireveal, kaliwanagan ang darating ngayong lunar eclipse na parating. Kaliwanagan saan? Especially, unang-una na, pagdating sa inyong mga buhay, karera, pera, uunahin ko na to. Maring merong something, i-claim na natin something magliliwanag or magtataas para nag-a-assess yung mga situation, ascension, may pag-level up sa inyong sweldo, why not? Especially kung, alam nyo sa sarili nyo na parang binigay nyo naman yung best nyo Kumbaga, nagtanim kayo ng wasto at hindi biro. Gusto mo yan? Magtanim ay di biro. Yes, lalo nitong mga nakalipas na unang buwan ay nag-push kayo. Nanlaban kayo, nagpunla kayo ng something. Para meron kayong bunga. Ito na yun guys, bunga, namumunga. I see possibilities, good opportunities po when it comes to your career. May pag-success, may makukumpleto. Etong success na to, again, connected sa money or sa work na it could be something reward, na commission, bonus, or promotion. Gaano man kalaki kaliit, guys, this is fulfilling sa feeling kasi pinagsikapan nyo. Ayan na, yung karma. Yung salitang karma na ayaw nating gamitin. More on consequences. Kung ano yung binigay nyo, binato nyo sa universe, doble, triple ang babalik. I-claim natin, lalo syempre positive tayo. Reminder, Aries, na ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha, ito lang yung kondisyon. Again, madalas narinig nyo kay Moonshot, condition sa situation nyo, pero yung outcome, yung resulta, yung bunga, at the end of the day po, wala sa mga baraha, okay? Everything still up to you kung paano ka nagsikap. Yan po ang ating reality. Pero, yung energy na, sabi ko nga, pinunla nyo, yan po ay hindi mababaliwala. Yes, magandang opportunity po pagdating sa trabaho, sa inyong pang-araw-araw na buhay. Itong full moon lunar eclipse na to, guys, magbibigay din po ang inyong mga 6th house,
and it's all connected. Hindi lang din sa ilang barahang bumabagsak sa'yo, sobrang kokonektado sa trabaho, your daily work, your service. And at the same time, connected po ito sa iyong health. Hindi po isang health advisor si Moonchild. Yes, kasi nga nagpagod kayo. Napagod kayo. Nitong mga nakalipas, especially kung mag-connect na nagsisikap ako Moonchild. Laban kung laban, grind kung grind. Yun naman ang hindi mababaliwala. Sabi ko nga, may makukumpleto, madja-judge kayo. Yes, nadja-judge na kayo actually ng ilang nakatataas, naka-level up, napupuna kayo guys. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Maganda. Pero balik tayo sa health, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Pero very important na kung napupunan nyo yung mga goal nyo sa trabaho, sa inyong buhay karera, pera, saan kayo kumikita, syempre, nasan kayo doon? Of course, you have to listen to your body, guys. Sa part na ito, kayo po higit na makapagsasabi. Yes, actually. Ito pwede kasing kusan yung maramdaman, Sa ilang barahang bumabagsak sa inyo, ang ganda, may makukumpleto. Makukumpleto na sa mas praktikal, tulog. Makukumpleto ng mga tulog nyo. Kasi nga namunga na, masaya na yung tulog, mahimbing na. Or, sabi ko nga, kasi baka out of the blue, doon yung maramdaman na, ay teka ha, tao lang pala ako. Napapagod din pala ako. Kasi I see na very committed kayo dito sa mga priorities, obligations sa trabaho, na ang ganda. Kaya lang, very important to balance prioritization, guys. Yes, kasi baka para sa ilan po, maaaring maramdaman pa rin yung pagiging productive and busy sa mga susunod na ito ngayong Marso. Ito po ang binabasahan natin again, full moon effects, lunar eclipse in the sign of Virgo. Regardless sa zodiac signs, connected ito, nag-highlight ang inyong mga sixth house. At sobrang mag-a-apply po sa ilang baraha dito. Okay, so hanggat kaya, kung nanaisin nyo lang naman, mag-set kayo ng schedule or plano. Ano yung kailangan gawin ngayon, bukas, kahapon, magpakailanman. Gusto nyo? Kasi I see may pagkapagod pa rin, drain pa rin. Kasi nga may may gusto kayong ma-reach na ilang quota, na ilang obligations na ang ganda. Pero take it easy, kalmahan din ang sarili, lalo pa kung may mga parang nakadepende po ang ilang tao, ilang katrabaho sa inyo, your boss. So, todo bigay. So, sana, kung nabibigay mo yon sa iba, pagkakataon din bigyan ng pagkakataon na magbigay ka rin ng something para sa iyong sarili. Kahit sa simpleng pahinga. Yes. So, ito sabi ko nga, pwede niyong kusang maramdaman or aangat. Health-wise, take it easy, take care of your health. Sa part na yan, kayo higit na makapagsasabi, guys. Other messages i-add ko to kasi si Two of Swords nag-reverse. Along with your other cards. Kasi medyo, nag-highlight kasi yung sixth house nyo. Kapag ganito, especially si Mercury, ang planet ruler ni Virgo, ito medyo complicated na, Biglang nag-pop up lang sa akin. Hindi na kailangan laliman na kung meron ako na mention na ilang planeta, ilang signs. Pero, may pagkakataon na nababangkit ko lang po. Para kahit paano, meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot ang ilang messages. Kasi sa dami, parang magjo-juggling kayo, hindi nyo alam kung anong unahin, the Two of Swords. Confusing na or even frustrating for some of you. Sabi ko nga magplano kayo para sigurado, para wala kayong makaligtaan, makalimutan. As an Aries, may tendency ng pagiging reckless or impulsive, pabigla-bigla. So take it easy. Kahit na hindi natin intensyon na makasakit or ano pa man, kasi baka meron kayong hindi makita sa daan. Yes, may tendency na madapa kayo. Yes po, sa true. Kasi 6th house of health to. So take it easy sa bawat sa mas practical, sa bawat pwedeng pagdaanan nyo. Bukod sa hugot ko tungkol sa paraan nyo paano kayo magpapaangat ng boses. Halimbawa, kasi si Mercury right now is currently in retrograde na. Mercury is the planet of communication, connections, travel, baka makaramdam kayo ng ilang delays, pagkainip, kasi nga nagmamadali kayo. So, kalma. Okay? Kahit sa simpleng pagpapahayag ng opinion, komento, baka kayo'y mabigla. Kahit over the net ito, think before you click. Kasi baka meron kayong hindi mapuna. Ay, nasabi ko pala yun.
ay dumaan pala ako dun. Hindi ko na po na may naapakan pala ako. Ganun. Ganun yung energy. Sana nakakasabay kayo dun sa messages ko. Medyo overflowing pero at the same time, again, Aris, itong pagsisikap mo, eyes on the prize yung eksena, hindi po nababaliwala yan. May kaliwanagan. I feel na merong revelation, information, kung saan magical, kompleto, destined ang mga sitwasyon. Huwag lang din pababayaan ng sarili, okay? Dahil nga, nanlaban, nasan kayo doon, pahinga rin pag may time. More on self-care, self-love. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong March 3, 2026.